and he guideth many thereby, and he misleadeth thereby only miscreants. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Those who break the covenant of Allah after ratifying it and sever that which Allah ordered to be joined, and who make mischief in the earth, those are they who are the losers. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinaka-mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilalang. So, alhamdulillah, natapos na po yung ating pagdarasal ng Maghrib. So, alhamdulillah, kagaya ng napag-usapan natin kanina, nabanggit natin na tayo ay magkakaroon ng paksa na kung saan katanungan na mula sa ating mga kababayan. Alhamdulillah, may mga tanong po yung ating mga kababayan na sabi nila, patungkol dito sa tatalakayin natin na sinasabi nila, bakit kayong mga Muslim, hindi kayo nagsasagawa ng Pasko? Hindi kayo naniniwala at wala kayong Pasko, bagong taon. Yun ang sabi nila. At parang sabi nila, parang lumalabas na kayo ay mga antikristo na kung saan hindi kayo naniniwala sa kapanganakan ni Jesus Christ alayhi salam. Hindi kayo naniniwala. Hindi kayo naniniwala sa Paskuhan o sa bagong taon na kung saan ito yung isinasagawa ng ating mga kababayan. So yun po yung tanong nila. So yun ang magiging paksa natin. Yun po yung ating pag-uusapan ngayon na bakit tayong mga Muslim ay hindi tayo nagsasagawa o sumasama doon sa pagiging kapanganakan nga daw ni Jesus alayhi salam dito sa December 25 na isinasagawa ng ating mga kababayan. So mas maganda siguro ngayon, inshallah, simulan na po natin yung ating tatalakayin. Sagutin po natin ito para sa kapakanan po natin, sa kapakanan po ng ating mga kababayan, at ganoon na din sa ating mga kapatid na nahahawa na rin sa ganitong kalakaran, sa ganitong pagsasagawa ng ganitong piyesta na tinatawag ng ating mga kababayan. So, ito po ay isang kaalaman na kung saan bibihira po natin ito malalaman, makikita o mapapakinggan. So ito na po yung pagkakataon natin. So inshallah, sa pahintulot po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po yung ating tatalakayin ngayon nang sa ganun maging malinaw sa ating mga kababayan. Ito po muna ang aming pauna. Inshallah, maging bukas po ang isipan nyo. Ang hangarin po namin dito mabuksan po ang isipan nyo. Magsama-sama kayo sa isang landasin. Hindi po namin hangad. Maging handa po kayo ngayon sa aming tatalakayin sapagkat ito nga ay sinasabi natin na bagamat sa pandinig ninyo medyo na sabi nga parang mapait ito. Talagang yung topic na ito ngayon medyo talagang maanghang. Kaya nawa maging handa po kayo. Hindi po kami nagsasagawa. Nagsasabi ng saganang sarili lang po namin. Ito po ay kinukpot namin sa mga kasaysayan at doon sa katotohanan. Makikita po natin mamaya yun po patungkol dito sa December 25 at doon sa bagong taon. So alhamdulillah, siguro umpisa na po natin sa kapatid natin na si Brother Riyad. Yung kasama po natin po dito, ito po yung ating kapag wala po ito, hindi po tayo po pwede magsimula ng mashallah. Ito po yung isa sa mga batikan natin, mashallah. Ito yung isa sa mga batikan sa pagdadawa natin. Alhamdulillah, ito po yung may hawak ng Big Formol, dawa.
Mashallah. Siya po yung presidente ng Dawa Victory Mall. Makikita niyo po dyan, sa third floor po yan. Sa papuntang NBI, makikita niyo po yan si brother mo at sila po yung mga nagbibigay ng mga babasahin, mga pamphlet din po yan. So, dyan po sa Victory Mall. Nga pala, pagka gusto niyo pong magkaroon ng mga babasahin Islamiko, Quran, o kahit na anong babasahin, basta meron po kami, mag-text lang po kayo, ibibigay po namin sa inyo sa number ko, 0919-833-8931. O mag-text lang po kayo, ulitin ko po yung number, 0919-833-8931. Kung gusto niyo po ng mga babasahin, gusto niyo malaman ng Islam, kung anong pananampalataya ng Islam, mag-text lang po kayo, ibibigay po namin sa inyo. Kahit yung Quran, magbibigay po kami sa inyo. Opo. Ayun po, alhamdulillah. Simulan na po natin, bigyan na po natin yung ating mikropono sa ating kapatid na si Brother Maal. So, inshallah, patungkol dito sa katanungan ng ating kababayan, kung bakit daw tayo mga Muslim, may anti-Kristo tayo. Hindi tayo naniniwala sa Kapaskuhan, hindi tayo nagsasagawa ng Pasko. So, totoo po ba yun, Brother Maal, na tayo ay mga anti-Kristo ba? Hindi tayo nagsasagawa ng Pasko. Ano ba dahilan? Naniniwala ba tayo sa December 25 na kapanganakan ni Jesus alayhi salam at kung bagong taon? Medyo malayo-layo pa, pero at least mabibigyan natin ng babala yung ating mga kapatid. At yun din po yung ating mga kababayan. So, inshallah, bismillah. Simulan na po natin. Simulan natin kay Brother Maal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just ako kayo, kapatid, no? Unang-una, yan natin, no? Kasi unang-una, bago natin talaga yung Pasko, gusto natin na sa buhay ng isang Kristiyano, lalo sa Katoliko, ipagkasilang ng isang bata at pagkatapos ng sa babinyagan sa Katoliko, ikaakibat nito yung sasabi na paggampan, no? Kabilang na rito yung pag-celebrate niya ng birthday, no? Fiesta, lahat, kahit November 1 o mahal na araw, Pasko, ito sa Pasko at New Year. Kabilang na to sa mga buhay ng magiging Romano Katoliko, maliban na sa kagaya nung mga iglesia nila, sapat hindi talaga to sa inyo, hindi ito sineselebrate. At kabilang dito yung tatag na protestante, no? Yung iglesia ni Cristo at protestante, hindi ito nag-celebrate ng Pasko. Kasi sabi nila, hindi naman daw December 25 yung kapanganakan ni Jesus Christ. Dahil kung ang pagbabasya na natin pag-celebrate ng December 25, pag hindi mo sinelebrate ng December 25, anti-Kristo ka na. Meron din pala mga anti-Kristo sa Kristiyano, no? Kaya ng mga nabanggit ko. Kasi hindi rin sila naniniwala na December 25, ipinanganak si Jesus Christ. Ngayon, yung sa tatalakay natin tatawag na Pasko, ano ba yung Pasko? No? Para sa kalawang po natin mga kabayan, ang Pasko, ibig sabihin tayo, Passover, no? Paskwa, ibig sabihin ng Paskwa. Ibig sabihin, paghahati, o Paskwa, ibig sabihin paghahati ng tinapay na walang libadura, o yung walang harina. Ibig sabihin ng Pasko. Malayong malayo ito sa pagdating ng December 25. Ngayon, bakit ba dito inilagay ng nagsasabi natin ng simbahan, lalo na sa Roma, yung December 25? Bakit dito nila inilagay? So, at ano ang meron dito sa December 25? Kasi kahit sila, kahit sa Bible, wala naman sinasabing December 25. Katunayan niya, meron sa kanilang pagkatatalo-talo rito. Sabi ng isang Christian ng sekta ng Christianismo, sabi na, yung December daw doon sa Jerusalem, malamig na panahon daw yun, malamig ang doon. Ang mga tupa na doon, sabi, ang mga tupa kinukumutan dahil sa sobrang lamig. Nakikita niya ngayon na sa mga picture, yung tupa nasa labas. So, sabi ng tao na to, hindi December 25 ang kapanganakan. So, dito nagkakaroon sila ng talo-talo. Ngayon, bigyan natin ng yung bakit dito dinala ng simbahan, lalo na nasa ng Roman Catholic, ang December 25. No? Ano ang meron dito sa December 25? Unang-una, bago pa itong lumaganap yung Kristyanismo, Roman Catholic, ay meron ng mga paniniwala sa mga sinauna. Halimbawa, sa Egypt, meron sila kinikila na Horus. Si Horus, isinilang December 25. No? At maging sa India, si Krishna, isinilang dito ng December 25. At siyempre, hindi pa uli yung Roman Catholic na nagpalaganap ng Katolisismo, yung Roma, si Mitra, no? Ay sinilang ng
December 25. So ngayon, bakit dito sineselebrate ngayon yung kapanganakan ni Jesus Christ? Tayo sa Islam, tayo mga Muslim, naniniwala tayo sa kapanganakan ni Jesus Christ. So, naniniwala kami diyan. Ay hindi kami pwede sabihin ng iba nating kabayan na mga anti-Kristo tayo sapagkat hindi tayo naniniwala kay Kristo. Yun ay isang malaking pagkakamali, no? Sapagkat kung meron ngang pwedeng tawagin lang na Kristiyano, tayo mga Muslim yun, kasi tayo talaga yung sumusunod sa katuruan ni Jesus Christ. Ngayon, bigyan natin yung December 25. Bakit dito inilagay? Bakit dito inilagay at sinabing ito yung kapanganakan ni Jesus Christ? Bakit December 25? Ano ba yung nilalaman ng December 25? No, dahil ang Roma yung nagpalaganap ng Katolisismo, no? Dahil hanggang sa makarating dito yung tatawag na Romang Katolik, December 25 yung celebrate ng Pasko. Na ang hindi alam ng ating mga kabayan ay itong December 25, ito yung kapanganakan ng tinatawag na Diyos ng mga Romano, ng mga Pagano, na tinatawag na si Mitra, no? Yung sabing yung birthday of the sun, yung tinatawag na December 25, Diyosan na si Mitra. Sa Latin ay siya si Sol Invictus. Oh, Sol Invictus. Sol Invictus. Conquered sun. Kaya nga pagdating ng December 28, hindi naman talaga si Kristo yung isineselebrate ng ating mga kababayan, no? Kundi ang isineselebrate nila ang kapanganakan na Mitra. No? Dito talaga yung pinaka punto nito, kasi bakit doon na nilagay sa December 25? Kasi kung gusto talaga nila mag-celebrate, bakit nila itataon o bakit nila dalhin doon sa December 25 na kung saan meron itong pinanggalingan, no? Merong pinanggalingan. Ibig sabihin ito, doon talaga yung tao dinala. Doon din nila yung tao na ang sinasabi lang nila, kapanganakan ni Jesus Christ. Pero ang totoo nun, kapanganakan talaga ng Diyos ng mga pagano sa Roma. Katunayan, mababasa natin dito sa kanilang handbook of Christian Faith and Customs sa page 61, nakalagay dito, it has sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. No? Mababasa sa handbook of Christian Faith and Customs sa page 61. No? At meron pa tinatawag tungkol nga sa December 25, no? Handbook of Christian Faith and Customs. Ganun din po sa Baina, no? Page 61. Nakalagay doon, the choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast of the sun god, no, ibig sabihin, Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25 was called the birthday of the sun, and great pagan religious celebration of the Mithras cult were held all through the empire. No, yung sa mabasa rin yan sa handbook. So yun po yung pinaka root, no, nung December. Bakit nilagay ng mga simbahan, lalo na to si Aurelian, na magkaroon ng celebration December 25. Sa kung titingnan ng ating mga kababayan, hindi naman talaga si Jesus Christ talaga yung sineselebrate natin, no? Hindi talaga yung totoong sineselebrate ng December 25, no? Kundi ito yung parang sinabi lang nila, ito December 25, kapanganakan ng Jesus Christ. Pero ang totoo nun, kapanganakan talaga ni Mitra yun, no? Kasi ang Roma yung nagpalaganap ng ano ba yung sabihin ng Catholic? Maraming mga kabayan natin, hindi na alam kung ano yung sabihin ng Catholic, eh. Pag sinabing Catholic, parang gano'n. Ano bang Catholic? Parang gano'n lang. Pero dapat inaalam, ano ba yung sabihin ng Catholic? Unang-una, siyempre, nanggaling talaga sa Roma yan, eh. Kung siya yung Romang Catholic, sabihin kasing Catholic, kaya yung lumaganap, no? Ano ba yung pinaganap ng Roma? No? Yung kanilang tradisyon, yung kanilang paniniwala, no? Katunayan, napakarami ng pinanggalingan na celebration ng mga Catholic na pinanggalingan nila puro sa pagano, no? Kahit na yung itong nakalipas lang na November, galing din yan sa paganong paniniwala. At napakarami, maging yung Easter Sunday, galing din yan sa Diyos ng Roma na si Easter, no? Si Eostre, no? Pati yung paglalagay din ng Christmas tree, no?
galing sa Pagania, nakalagay din sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Nakalagay doon, some authorities consider the Christmas tree a survival of pagan tree, worship and trace it to the ancient Rome and Egypt. So dito rin pala nanggaling yan, no? Yung paniniwala na ganyan. So, sa masabing mga kabayan namin, bakit hindi kami nag-celebrate ng December 25? Sa pagkatuna, wala naman talaga. Hindi naman December 25 yung... At wala pong mababasa niyan sa Biblia. Oo, yun ang malinaw dyan. Maging sa Biblia. Katulad niya, sabi ko kanina, nagkaroon pa sila ng pagtatalo-talo rito kasi may sekta ng Christianism na sabi na hindi ba't naman i-celebrate yan? Hindi dyan ipinanganak. May nagsabi pang January daw kasi Mainit, totoo din. January nga, tumataon yung buwan. Oo. Kaya nga kung isipin, bakit kung talagang ang pagsambalat para kay Jesus Christ, bakit na lang ilipat ng, huwag natin itao sa December 25 kasi galing sa Roma, mayroon silang kinikilan Diyos na si Mitra, na kung saan siya yung sinilang ng December 25. Tapos bilang Roman Catholic, isi-celebrate ng December 25. Pwede naman ilipat nila ng gano'n, di ba? Pwede naman ilipat na yun. At isa sa mga palatandaan niya na ang kinikilalang Diyos talaga ay si Mitra ay yung pagsamba nila ng linggo, no? Sunday, no? Sunday, no? Doon nila inilipat. Kasi dati may mga sumasama ng Sabado, so inilipat ito ni Constantine, inilipat nila ng linggo. So ang pagpunan ng linggo ay ang pagpupuri pa rin kay Mitra, yung Diyos ng mga pagano. No? Doon pa rin yan. Kaya sabi natin na ipinakilala na yan na sasabihin na si Kristo ito, pero ang tutunon, yung Diyos ng mga Romano, yung kanilang ipinapakilala. Kahit na yung simbolo ng yung araw, ay makikita natin na kahit sa loob ng simbahan, makikita natin ang simbolo ng araw. No? Nandun yung simbolo, napakarami na. Marami yan, makikita mo. Saka hindi Oo. taglaki. Oo, kasi nasa parang, sabi ng Biblia kasi, nasa parang yung mga pastol eh. Kaya sa panahon na yun, kung nasa parang, sigurado kasi kapag yung mga buwan, yung mga buwan na, yung mga Abib, yung mga ganong buwan na pinapakilala, ay hindi taglamig ipinanganak ang kanilang Diyos o ang punto natin yun yung sinasabi lang nila na isi-celebrate nila ang December 25 bilang kapanganakan ni Jesus Christ, pero ang totoo nun, ang isi-celebrate talaga nila ang kapanganakan ni Mitra, no? Ni Mitra. behind the scene, kumbaga, behind the scene. Oo. Kaya siyempre natin sa mga kabayan, sana'y pag-isipan nyo. No, kasi ako nung Catholic ako eh. Nung Catholic ako, hindi ko na pinag-aaralan yan. Basta nakamulatan ko mag-celebrate ng birthday, mag-celebrate ng fiesta, Pasko, New Year, lahat yan. Hindi ko na inaalam yan. Walang bawal hindi ko na ilala. Totoo ba yan? Utos ba ng Diyos yan? Ipinapagawa ba yan? Hindi ko na. Basta, yan, sineselebrate ko na yan. Gano'n yan. Parang, hindi naman kasi ang kaligtasan natin yung pag-celebrate ng birthday, fiesta, kahit yung pag-celebrate ng birthday, paganong tradisyon din yan. Napakarami ng paganong tradisyon na isinasabuhay ng mga kababayan natin Kristiyano. Kaya yun yung masabi ko na pag-isipan nyo, pag-aralan nyo, kung saan ba talaga yung magiging daan ng kaligtasan natin. Dito ba sa mag-celebrate ng birthday, fiesta, Pasko, o New Year, o kung anumang celebration na yan, yan ba talaga yung kaligtasan, magiging daan ng kaligtasan natin. Kaya ang magpayo ko, bilang Pangulo, sama si mga kabayan, una-una, hindi po kami ay hindi nag-celebrate ng December 25 ay sasabihin yung Anti-Cristo. Hindi po yun, no? Magandang paksayan, magandang paksayan. Bakit hindi niyo muna tingnan yung kinikilala niyong amo, yung Israel? Baka sila itong Anti-Cristo. Sino bang hindi kumikilala na Anti-Cristo, di ba? Yun lang, mga kabayan, huling paano ko sana na pag-aralan nyo, pag-isipan nyo, alamin nyo yung mga celebration na yan, lalo-lalo na itong parating na Pasko, kung ito ba ay totoo. Sapagkat malayo ang Pasko sa ibig sabihin talaga ng December 25. Gaya na sinabi ko, Pasko o Passover, o paghahati ng tinapay na walang libadura o walang harina. Yun lang po kapatid, magdadagdag siguro iba natin mga kasama rin. Mashallah. Alhamdulillah. Yun po yung napakinggan natin si Brother Muaz. Napakalilaw po
para sa inyo po mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Siguro naman napakalinaw ng mga sinabi ni Brother Muad patungkol dito sa sineselebrate ng December 25 pagdating dito sa Pasko. So alhamdulillah, ay yung naging malinaw pala doon patungkol sa sinabi ni Brother Muad ay itong December 25 ay galing pala ito sa mga pagano. So ibig sabihin, kung mga pagano ito, hindi sila kumikilala at hindi nila kilala yung tunay na Diyos dahil sila ay mga pagano. Nagsimula yan December 25 dun sa mga paganong Griego. Opo, kaya yung kanina, inisa-isa ni Brother Muad patungkol dun sa Pasko na yan. Yung kami pong mga Muslim ay hindi talaga kami naniniwala dyan, kaya yung mga sinasabi ng mga kababayan po natin na tayo mga Muslim ay mga anti-Kristo. Tama po yan, mga antay po kami, nag-aantay po kami kay Jesus Christ. Kasi darating po siya. Opo, yung mga naniniwala doon sa December 25 na birthday daw ni Jesus Christ, mga anti yun. Anti-Christ. Yun ang totoo. So tayo mga Muslim, tayo ay mga antay. Nag-aantay kami kay Jesus Christ. Kasi sa araw ng, pag malapit na araw ng paghukom, darating siya, yun ang paniniwala namin. Darating siya at magdadawa siya sa landas ng Islam. Isasabihin niya na si Allah lamang ang naging isang Diyos na punan. Yung po ang totoo, kami po ay mga nag-aantay po kami kay Jesus Christ. Alayhi salam. Opo. So pagdating po dito sa tinatalakay natin sa tinatalakay natin na December 25, para po sa mga kapatid natin, hindi po tayo po pwedeng mag-celebrate ng December 25 sapagkat ito po ay malaking kasalanan na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito po ay papasok sa shirk. Ano po yung shirk? Yung pagtatambal po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ba nabanggit ni Brother Muad yung patungkol kay Mitra na Diyos araw ng mga Griego at kinopya ito ng mga Romano? Kaya itong Pasko na sineselebrate nila na ipinanganak na December 25 si Mitra, pati si Jupiter na marami yan na mga ipinanganak ng virgin birth na pinaniniwalaan nila na muling nabuhay din pagkalipas ng 3 araw at muling nabuhay at isinilang din sila ng mga virgin na katulad na paniniwala nila kaya Virgin Mary at muling namatay siya at muling nabuhay. So ito po ay isa sa mga paganong paniniwala. So bilang Muslim tayo po ay hindi po tayo naniniwala dyan. Sapagkat yung Diyos araw na si Mitra, na Diyos ng mga Griego, ay ito po ay malaking shirk po. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ibig sabihin po ng shirk yung magtatambal ka. Sapagkat pagka naniwala ka dito na ipinanganak yung Diyos araw na si Mitra, ito po ay isang malaking shirk na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng Allah sa Quran? Inna shirka la zulmun adin. Yung pagtatambal, yung shirk, kapag ikaw ay gumawa, nakagawa nito, ito ay malaking kasalanan na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya ito po ay paalala sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangalawa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, la tusrik billahi inna shirka la zulmun adin. Wag kang magtatambal, sabi ng Allah. Wag kang magtatambal. Sapagkat ang pagtatambal ay malaking kasalanan na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano rin ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tusrik billahi. La tusrik. Wag kang magtatambal. Walau harrakahan nas. Huwag kayong magtatambal kahit na kayo ay sunugin o kamuhian ng sangkatauhan ng mga tao. Yan ang bilin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag kang magtatambal kahit na ikaw ay kamuhian ng mga tao o kahit na ikaw ay sunugin pa ng mga tao. Huwag kang magtatambal. Yan ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil sabi ng Allah sa Quran, hindi niya pinapatawad yung mga gumagawa ng shirk, yung nagtatambal. Sapagkat yung December 25, pagtatambal yan. Bakit? Dahil naniniwala ka na ang Diyos na si Mitra na ipinanganak ng December, naniniwala ka doon. Ito ay malaking shirk po yan. Kaya bilang mga Muslim, ito po ay paalala sa atin. Kaya kami mga Muslim, yan po ay isang dahilan bakit hindi po kami nagsasagawa ng December 25 o kami ay bumabati ng Merry Christmas. Kapag ikaw ay bumabati o binati ka, tapos nag-reply ka ng Merry Christmas, Happy New Year pa, kompleto pa,
Opo, talagang hindi po pinapahintulot sa amin ng mga Muslim. Bakit? Tayo po ay nakikisa pagdating dito sa shirk. Mamaya, tatalakayin natin yung mga ibang shirk na sinasagawa yung mga tradisyon ng mga kababayan natin pagdating dito. Pagdating kay Santa Claus, pagdating sa Christmas tree, pagdating doon sa December, doon sa New Year, yan po lahat ay shirk. Tatalakayin po natin yan isa-isa. Titignan po natin kung ano ang makukuha po natin kaalaman dito. Ito po ay babala. Unang-una kasi malapit na po yung December. Ito po kahit pa paano, alhamdulillah, makapaghanda-handa tayo. At least alam natin. Opo, Ito po ay dalawa po purpose natin dito para sa ating mga Muslim at para doon sa ating mga kababayan. Para yung mga Muslim hindi makagawa ng shirk. At doon sa mga kababayan natin para maitama natin at masabi natin sa kanila yung totoong paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang katambal. Mamaya si Satanas ay si Santa Claus. Si Santa Claus si Santa Claus talagang shirk yan. Mamaya isa-isahin natin. So bigyan natin ng pagkakataon na sinasabi ng mga kapatid natin, mga kababayan natin na tayo mga Muslim ay Antichrist. Mamaya bigyan natin ng pagkakataon si Brother Junaid kung talagang ang mga Muslim patungkol po dito sa pagiging Antikristo. Kung totoo ba ng mga Muslim, kagaya ng sinabi ko kanina, kami po ay mga hindi anti. Kami po ay anti. Nag-aantay po kami kay Jesus Christ. Yung naniniwala ng December 25, yun po yung mga anti. Opo, So, bigyan po natin ng pagkakataon si Brother Junaid. May mga hinanda po siya. Bismillah. Napakagandang talakayan nito kasi unang-una kong napasok dito itong pagkakataon ito at saka ito pa ang naging talakay na pinaka-paboritong paksa. Kung ito'y papaksain lamang, by the way, unang-una, mga mahal na taga-subaybay at taga-pakinig sa programang ito, ay narito po kami hindi para manakit o mga-atake. Narito po kami para po sa katotohanan, para maihambing natin yung hak, yung katotohanan sa batil, yung kasinungalingan o yung mga kamalian. Ano lamang po ang ating ginagawa dito ay pag-aaral. Kumbaga, tignan natin kung ano nga ba yung mga ating bang mga isinasagawa sa loob ng ating pananampalataya ay akma at ito ba'y isinasagawa ng mga naunang mga alagad at ng mga naunang Kristiyano pa bago pa man ang panahon ito. Ngayon, doon sa kanilang paratang, manapay paratang naman talaga, na ang mga Muslim ay tinatawag nilang Antikristo sapagkat sa kadahilan ng napakababaw lang sa hindi namin pag-celebrar o pag nakikiayon sa kanilang tradisyon. Ang sabi po ng dati kong advisor sa pananampalatayang ating kinagisnan, sabi niya, anumang tradisyon na nasa loob ng Biblia ay wala sa panahong ito. Anumang tradisyon ng panahong ito ay wala rin sa loob ng Biblia. Sa makatuwid, ang anumang ginagawa nilang tradisyon, hindi lamang ang Pasko, maging ang bagong taon, ang birthday ng kapanganakan ng isang tao, ay wala pong kahit isang talata na mababasa sa Biblia. Kaya, kayong mga kababayan naming mga Kristiyano, tignan po natin ang ating roots ng ating mga pinapakilala nating pananampalataya at ating pinaniniwalaan. Kung ang atin po bang pananampalataya ay nag-celebrate ng Pasko, dapat po ba natin itong tanggapin at dikit mata na lang natin tanggapin at huwag nating alamin kung saan ba ito galing? Sapagkat nakasulat po sa Biblia na may payo po. Manapa, hindi po kami naniniwala kay Pablo, ngunit meron po siyang payo. Ano po ang kanyang payo? Walang anumang bagay na marumi na mula sa malinis ang dapat makuha. Kaya, kapag yung pananampalataya ay may kahawig sa mga naunang pananampalatayang pagano, ano man ang madumi nilang ibinabato at ang kanilang mga itinatapon at iniwan, huwag po nating pulutin. Sapagkat manapa, ito po ay magiging kapahamakan natin. Kaya nga po tayo naniniwala na may Diyos at hindi natin pinaniniwala ng mga naunang bansa na nagsisigawan ng mga ikinamumuhi ng Panginoong Diyos. Ngayon, doon sa paksang kaming mga Muslim ay Antikristo, kahit dito sa loob ng Islam,
walang matatawag na Muslim kung hindi siya naniniwala kay Jesucristo. Kristo po ay, ito po ay Greek, saling Greek na sa original nito ay Mase o Masah sa Hebrew. O ito po yung tinatawag sa Quran na Isa al-Masih alayhi salam. Naniniwala po kami hindi lamang sa kanyang mga aral kundi sa mga bagay na kanyang ginawa. Siya po yung ipinanganak mula sa birhen na babaeng malinis. Ito po may isa pong talata dito sa Quran na ating tatalakayin at babasahin na sa pahina ng Quran sa Suratul Maryam. Siya lang po ang isang babae mula sa mga babae sa kapanahunan na nakalatag dito sa banal na Quran. Kung hindi po namin ipinapakilala si Kristo, ang kanyang ina po ay isang sura po sa talata. Buong chapter ng talata ng Quran, siya po ang nakatala dito, Suratul Maryam. Kaya ano po ang aming pagkakilala? Bukod kay Kristo ang kanyang ina, ang aming pagkakilala ay sa lahat ng kababaihan na namuhay dito sa lupa, siya po ang pinakamalinis sa babae na namuhay. Siya po ang ina ng kinikilala ninyong ina ng Diyos. Kaya kami pong mga Muslim ay nagpapakilala kay Kristo bilang propeta at sugo ng Diyos. At ito nga naman ay manapa inyong iniiwanan. Marami pong talata sa Biblia na nagpapakilala po siya na anak ng tao at sugo at propeta. Hindi po ito sumasalungat sa aming pagkakilala. Kaya ano pa? Si Kristo po ay, kumbaga sa Biblia ay ang una niyang milagro na isang himala na kanyang ginawa ay ang paggawa ng batsa-batsang alak. Hindi po namin pinaniniwalaan yan sapagkat ang sa Quran po nung kanyang ina ay hulihin ng mga tao sapagkat sa bansang Hudyo ang batas nila ay Sharia din, kagaya ng aming batas sa loob ng Islam, na nagtatanong at nagtataka ang maraming tao kung bakit siya nagkaroon ng anak bagaman wala siyang asawa. Ang unang kalagayan ng himala na ipinakilala sa banal na Quran ay ang Isa alayhi salam o si Jesus na yung kinikilala at sineselebrate ng panahon ng Christmas ay siya po ay nagsalita sa mga tao. Nagbigay po siya ng daawa at khutbah sa kanyang duyan. Kaya hindi po kami matatawag kami ay mga antikristo. Sapagkat ang antikristo, kung babasahin mo sa Biblia, ay hindi kumikilala kay Kristo. Kami, kinakilala namin siya bilang isa sa mga dakilang propeta, Hazratul Isa alayhi salam. Siya po ay Hazrat. Ano po ang katumbas nito sa wikang Tagalog? Banal. Ang lahat ng mga propetang dumating ay banal. Hindi po sila gagawa ng kasalahulaan at mga labag sa mga ipinag-uutos sila sa kanila ng Panginoong Diyos. Ang Allah subhanahu wa ta'ala po ay nag-uutos ng kanyang mga propeta at isa na nga ito si Propeta Isa alayhi salam. At ano pa? Hindi po namin ginagamit bilang pagbati. Kaganina nung ako umalis sa bahay ay meron pong kapitbahay na bumati sa akin sa tindahan. Merry Christmas, Jay! Ang tawag sa akin doon, Jay. Sabi ko ay, salamat po. Sabi ko, salamat po sa pagbati. Bakit po kami hindi nagre-respond? Sapagkat ito po ay pagsang-ayon kapag binabati ka at kami ay sasagot ay sasang-ayon kami sa inyo ng Merry Christmas, then ay para na rin namin tinanggap. Oo, na ang Diyos ay ito kasi pagkakilala nila sa Christmas ay ang Diyos base sa kanta ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi po namin ito tinatanggap sapagkat ang Diyos po ay kailanman ay hindi magkakanak. So ano po ang ipinapakilala lang namin at pinapaunan namin na kami po ay nagpapahayag na ang Pasko o ang Christmas na inyong sineselebrate sa ngayon ay labag po sa aral ng mga naunang Kristiyano. Ito po ay hindi nila sineselebrate ni kahit ang mga apostol man. Sa ating mababasa sa Biblia ay wala pong ipinag-uutos na ipangaral o gawin o bilang isang sagradong pagsamba tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Manapang ipinag-uutos ng Biblia ay sundin ang lahat ng mga ipinag-uutos ng Panginoong Diyos at ni Kristo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So yun po napakalinaw po nun nasa sa inyo na po ang pagbabasya mga kababayan natin. Walang mababasa sa Biblia.
O kahit na ano man. So yun sinasabi doon sa Biblia na binasa ni brother kanina, na si Jesus Christ, ang una niyang himala, paggawa nung batya-batya. Yung ibang salin naman, hindi batya-batya, kundi drum-drum. Hindi lang batya, drum-drum talaga ang ginawa niyang alak. Sa Islam, samantalang sa Islam, ang unang ginawang himala, ni Isa alayhi salam, na Jesus, ay yung nagsalita sa duyan na musmus pa lang. Anong sinabi niya doon? Napakilala niya? Na mismong sinabi niya na Inni Abdullah ataniyal kitaba wal ja'alani nabiyya. Sabi niya, katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Sabi ng Isa alayhi salam. Nakalagay po yan sa surah Maryam. Kaya lang nabanggit kanina ni brother Junaid na kung ang mga Muslim ay Antichrist, ay bakit nakalagay po sa Quran mayroong isang chapter Maryam, at doon nandun yung ebanghelyo ni Jesus Christ alayhi salam sa banal na Quran. Samantalang sa Biblia, wala po tayo makikitang chapter Maria na nakalagay sa Biblia. O kami po ang totoong nagmamahal. Kaya hindi po tayo masasabi bilang isang Muslim na tayong mga Muslim ay mga Antikristo. Dahil sinabi ni Isa alayhi salam, maliwanag ang sinabi niya. Sabi niya, ako, katotohanan, ako ay alipin ng Allah, binigyan niya ako ng kasulatan, at hinirang niya ako bilang isang propeta. Yun ang malinaw. Kaya, doon malinaw na yun na hindi namin sinasabi na si Kristo ay isang anak ni Allah at wala siyang anak si Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat napakalinaw, sabi niya, ako ay alipin ng Allah at ako ay binigyan niya ng kasulatan at hinirang niya ako bilang isang propeta. Napakalinaw po niya. Basahin niyo po sa surah Maryam 19, chapter 19, verse 30, nakalagay po yan, mababasa niyo po yan. Hanggang 36, nakalagay po yan. Malinaw po yan. Kaya kami mga Muslim, yun po ang paniniwala namin. Kaya, pagdating po dito sa December 25, yun po, hindi po tayo po pwedeng makicelebrate o makisama o makibati o ano man ang gagawin natin na pakikisama sa kanila. Kaya, yun po, meron pong mga karagdagan na text po dito. Sabi niya, salam. Kaya hindi isinasagawa ng mga Muslim ang Pasko sapagkat hindi ito ginawa ng propeta. Sabi niya, hindi isineselebrate ng mga Muslim dahil hindi naman binilin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na i-celebrate. Malinaw ang binilin niya na dalawa lang ang dapat celebrate ng mga Muslim. Ano ito? Ito ang Idul Fitr at yung Idul Adha. Lamang. So bukod doon, wala na. Manapa, birthday naman, birthday man, o anibersaryo, Pasko o New Year, kahit anong celebration, tulad ng isineselebrate ng iba, di tayo pwedeng makisali. Lahat ng mga nakikinig, huwag po kayong magbulag-bulagan, kahit isang kasulatan. Wala pong mababasa na December 25, dapat i-celebrate ang Pasko. Kaya nga, pati mga Santo Papa o amin na di December 25, isinilang si Jesus. Pati nga, mga pare, nagsasabing di December 25 pinanganak si Jesus Christ. So yun totoo po yun yung nauna, si Pope Francis II ba yun? Hindi ba tinanong siya? Ito po ay live po yan sa TV, napanood po natin yan. May naka-flashback na nakalagay doon habang nagsasalita. Itinanong siya kung siguro December 26, 2013 yata yun. Na sabi doon, na tinanong siya kung totoong ipinanganak nga talaga si Jesus Christ ng December 25. Ang sabi niya, hindi ipinanganak ng December 25 si Jesus Christ alayhi salam. Yung Papa mismo ang nagsasabi na taga yung Roma. Ito yung founder ng sabihin natin Kristyanismo. Bakit siya mismo ang nagsasabi na hindi December 25 pinanganak si Jesus Christ alayhi salam? At makikita natin, maging yung balita, si Kuya Kim, halos taon-taon nagsasabi si Kuya Kim na hindi ipinanganak si Jesus Christ ng December 25. Ang kapanganakan ng December 25 ay tradisyon na nagmula sa mga Griego na kapanganakan ni Mithras na Diyos araw ng mga Griegong pagano. Hindi lang yun sa Grego. Meron pa mga nauna, yung mga dating civilization, pananampalataya. Marami, opo. Marami. Opo. Kaya ito po yung gusto namin maging malinaw sa bawat isa sa atin. So, katulad halimbawa, ito po, talakayin po natin yung mga iba-ibang shirk na kung saan
makukuha ng isang Muslim, at doon na rin sa mga kababayan natin, talagang share ang sinasagawa nila. Ang gusto lang namin maipaalam sa inyo, ay maiparating po sa inyo ang mensahe. Pagdating po dito, December 25, ito po ay pagtatambal, pag-aakibat sa Panginoong Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin, na sinasabi natin na ang Diyos ay nagkaanak at nag-birthday, ipinanganak siya ng December 25. Sa Biblia, wala po tayong mababasa na si Jesus Christ, sinabi niya na siya ay ipinanganak. Pinagputos niya, o di kaya pinagputos niya. Oo, wala siyang sinabi na anak talaga siya ng Diyos. Pagkus, lagi na sinasabi, sabi niya, ako'y anak ng tao, ako'y propeta, ako'y sugo. Lagi niya sinasabi yan. Lagi niya sinasabi, hindi niya sinasabi na ako'y anak ng Diyos. Wala siyang sinasabi sa Biblia. Kaya sa Quran, maliwanag po si Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak at wala siyang makakatulad. Kaya nga doon sa unahan ng sura, yung Ikhlas na yon, yung As-Samad, siya po ay eternal, walang pangangailangan, absolute. Pag sinabi mo yung isang Diyos na nagkaroon ng anak, tapos nag-birthday pa, ibig sabihin nun, hindi siya ganap. Bakit? Ang isang Diyos na sinasamba natin bilang Muslim, na si Allah, siya po ay ganap at wala pong pangangailangan, kaya hindi po siya magkakaroon ng anak. Kaya napakalinaw po yan. Dito pa lang po, na pagsasabi ng mga kababayan natin na ang Diyos ay nagkaroon ng anak, ay malaking kasalanan na po yan. Na ibig sabihin nun, na tinatawaran mo yung kapangyarihan ng Diyos. So pagtatambal po yan. Kaya yun po yung gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan. So pagdating naman po dito na isineselebrate ang ating mga kababayan, ito po ay sikat na sikat pa to kay Jesus Christ, alayhi salam. Kahit saan ka magpunta, makikita mo to. Yung mataba na may suot-suot na kulay pula, mahaba yung balbas at may daladalang mga regalo, si Satanas, si Santa Claus. Opo, si Santa Claus na sinasabi nila na itong si Santa Claus ay namimigay sa loob ng isang gabi, sa isang pagkakataon na binibigay niya yung mga regalo niya doon sa mga bata. Yung mga bata, di ba tayo, lumaki tayo ng isang Kristyanismo, mga Kristiyano, na nagsasabit tayo ng mga medyas na walang laman. Nilalagay natin sa bintana para dumating si Santa Claus na magbibigay ng regalo. So, minsan nangyari sa atin yan na nakikita natin na pinapatulog tayo ng mga kamag-anak natin, o matulog na kayo, sinabit nyo na yung medyas nyo sa bintana, mamaya-maya darating si Santa Claus, may maglalagay siya ng mga regalo dyan sa mga medyas nyo. Yun. Kaya minsan nakikita natin, dito po, isa po sa mga kasinungalingan po ito. Bakit kasinungalingan? Bakit? Dahil pinapalaki tayo ng mga magulang natin ng kasinungalingan, hindi naman si Santa Claus ang naglalagay ng regalo, kundi yung mga kamag-anak din natin. So doon pa lang makikita natin, mga kababayan, na pinapalaki natin yung ating mga anak ng mga kasinungalingan. Hindi si Santa Claus ang nagbibigay ng regalo, kundi tayo ring mga magulang. So doon pa lang po, lumalaki yung mga bata. Minsan, nagdudua, nananalangin na rin sila kay Santa Claus. Santa Claus, bigyan mo naman ako ng regalo, kailangan ko ng ganito. Lahat ng pangangailangan na nila, halos magdadasal na rin sila, sabihin nila, Papa Santa Claus, hindi na Papa Jesus, kundi Papa Santa Claus na rin. Oo, dumadami yung dinadalanginan nila. So, pagdating doon, na si Santa Claus ay hinihingian. So, dito ay nagiging akibat na rin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Diyos ka. Samantalang dapat ang paghingi ng pangangailangan natin ay unang-una para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi doon sa kanyang hila lang din. At mayroon pang paniniwala nila na sinasabi, si Santa Claus ay alam niya yung bata, kung ano yung damdamin nasa loob ng bata, kung mabuti o masama. Subhanallah, sino nakakaalam ng mabuti at masama na isang tao sa kalooban? Hindi ba si Allah subhanahu wa ta'ala lamang? Walang nakakaalam, maging kahit na sino man. Kaya ito ay isang share din po, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam at mga kababayan. Yung pangatlo dito, na yung Christmas tree naman, yung Christmas tree, pagdating doon sa Christmas tree, ito ay tradition din po na nagmula doon sa mga paganong Griego na nagmula po yan sa Europa. Yung Christmas tree, ito po ay share din po para sa kaalaman. Marami pong mga kababayan natin at mga kapatid na rin natin, naglalagay na rin ng Christmas tree ngayon. Nilalagyan pa ng Christmas light. Nakikisa na rin sila sa pagkarula. Nawa, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Share po yan
Alam niyo po ba kung bakit naging shirk yan? Nagsimula po yan, opo, nagsimula yan sa Europa, yung Christmas tree na yan, na nung paniniwala nila pagka winter, meron silang mga nakikita mga punong kahoy, yung kung tawagin yung mga pine tree. Opo, yung mga pine tree na yan, yung mga ibang mga pine tree, nalalagas yung mga dahon nila. Yung mga nalalagas na dahon, naubos yung mga dahon. May mga natitira mga ilang puno na hindi nalagas yung mga puno, yung mga dahon. So ang ginawa nila, sabi nila, yung mga natirang mga dahon na yon, doon sa pine tree na yon, yung mga puno na yon, ito ay hindi binahayan o hindi tinirahan ng mga jinn, ng mga evil spirit. Oo. Kaya sabi nila, yung mga tumira doon sa punong kahoy na yon, yun yung mga evil spirit na kung saan yung pine tree na yun, naubos yung mga dahon. Kaya ang ginawa nila, pinutol nila yon nung panahon ng mga Griego, doon sa Europa. Ang ginawa nila, pinutol nila, tapos inilagay nila doon sa bahay nila, sa loob ng bahay nila. At pagkatapos ng sabi nila, kapag may darating na sakuna, bagyo, o may kumikidlat man, o kahit na ano mga nangyayari sa paligid nila, nagkakaroon sila ng problema, sinasabi nila ito ay maswerte, dahil ito ay pinapalayo na yung mga malas at nagkakaroon ng mga masuswerte sa bahay nila at ilalayo yung mga problema. So, sa ating mga Muslim, ay ito po ay shirk. Bakit? Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglalagay ng pahintulot kung mangyayari man o masama o may sakuna na darating dyan, kung may darating na pangyayari, gusto man natin to o hindi, ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapahintulot ng lahat ng ito. Walang ibig sabihin doon, naniniwala sila doon na kapag yung punong kahoy na yun, nasa loob ng bahay nila, hindi darating yung malas, hindi darating yung mga sakuna, hindi darating sa kanila. Kaya nagiging pananggalan nila ito. Inaakibat na nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po ay shirk. So ito po ay lumaganap ng panahon po doon sa Germany. Nagsimula po yan na lumaganap na po noong panahon na yon, 1840. Nagsimula na hanggang lumaganap na po yan sa buong mundo. Nagkaroon ng Christmas tree. Kaya yung Christmas tree po, yan po yan ay isa rin po shirk yan na kung saan hindi po tayo pwedeng maglagay o tayo ay maniwala na ito ay magkakaroon ng swerte dito o ito po ay gagawin natin para makiselebrate o makigaya sa ating mga kababayan. Yan po ay isang malaking kasalanan. Galing po sa mga pagano lahat yan. At katulad halimbawa yung mga bilog na nakasabit sa bintana o sa pintuan, yung mga bilog na may nakalagay, yung bilog, yung mga parol tapos nilalagyan ng bilog. Yan po ay shirk din. Opo. Na nakalagay doon. Alam niyo po ba? Alam niyo naman, tinalakay niyo natin kanina na yung bilog ay hugis araw na ito ay shirk. Bakit ito ay kaya nagmula doon sa paniniwala nila na ang Diyos Mitra ay araw, bilog. Kaya sinasabi nila ito ay maswerte na sinasabi nila sa kanilang pintuan at sa kanilang bintana. So ito po ay shirk na naman po, pagtatambal na naman po ito. Opo. Kaya hindi po tayo naniniwala dyan, mga kababayan po. Mga kababayan at mga kapatid po namin, hindi po kami naniniwala. Lahat po na isinasagawa ng mga dekorasyon, yan po ay mga nanggaling sa mga pagano, nanggaling po yan sa mga hindi sumasamba at kumikilala sa kaisahan ng Diyos na si Allah subhanahu.